Good morning mga amigos amigas. Pinapawisan ako ng maraming singod Nagbibilad ako sa araw. Binibilad ko sarili ko kasi wala na pala akong vitamin D. Kaya yun, may ginagawa ko doon. Kasi galing pa kasi ako nagpa-check up sa doktor. Yun pala, marami na palang depekto yung katawan ko. Mga internal organs, kagaya ng lungs. Yan talaga ang kadalasan mangyayari natin. Lalo na sa mga lalaki, lalo na kung dumaan ka ng bisyo, sigarilyo, alak. Yun. Tapos yung trabaho mo, medyo nasa kabok. Katulad dati, mga dadaanan kong trabaho is nasa construction. Binata pa ako. Nasa construction ako Di simple, simento, alikabok, ang buhangin. So talaga sisira pala ang lungs natin dyan. So buti na lang naagapan by the grace of God. Napatingin ako sa doktor, tsaka may binibigay ng mga lab test. Nagpapalab test ako. So meron nakita talagang sirang-sira. Pero hindi pa naman talagang ikakamatay ko na yung mga tulad ng cancer. So by the grace of God, meron na tayong gamot na nititik. Tapos yung advice ni Doc na magpa-TB dots ako doon, yung ng laway doon sa hospital, pinalab test ko kung may TB na walang antina. So kung meron man, hope and pray na wala. Kung meron, at least makikita natin magamot, di ba? Okay, ganun na lang ang buhay. Hindi naman pwede tayo hindi magkasakit, kasi pag hindi tayo magkasakit, baka hindi tayo mamatay. At saka maging sinungaling yung Bible. Kasi sabi ng Bible, unless it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Lahat tayong tao dito sa mundo ay mamamatay. Mabata ka man, matanda, basta it is appointed. Siyempre yung Panginoon yung nag-appoint doon. Panginoon yung may pasya doon, hanggang doon ka na lang. Di ba? Kasi yung buhay mo pinabayaan mo na, yung katawan mo. So mamahalin natin ang katawan natin. Kasi hindi natin yung buhay na hindi natin sa atin. Hiram natin galing sa Panginoon. Kaya pag nakita ng Creator na yung creation niya mismo wala nang pakialam, so yun, papauwiin ka na noon. Ang masaklap doon, papauwiin ka sa eternity, hindi mo natanggap si Kristo na iyong tagapagligtas, kasi yung eternity mo ay doon sa impyerno. Yun ang hirap doon. Whereas kung mamamatay ka na sa buhay na to, sa mundong ito, natanggap mo si Kristo, yung buhay ka pa bilang iyong tagapagligtas ng iyong kaluluwa, kasi yun naman talaga ang pakay ng Diyos. Kaya siya pumunta rito sa mundo, nagpakamatay doon sa cross of Calvary, para tubusin yung mga kasalanan natin, na hindi tayo pupunta doon sa impyerno. Kasi pupunta tayo sa impyerno, as what the Bible says, dahil sa ating kasalanan. So ginawa ng Diyos, dahil sabi ng Diyos, mahal niya tayo. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world is kita yon, yung mga tao. Hindi yung sanlibutan na tinungtungan ng paa natin, hindi yun sinasabi ng tinutukoy ng Bible, tinutukoy ng salita ng Diyos. Sabi doon, for God so loved the world, na tayo. That's why He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang sabi doon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth Him should not perish, but have everlasting life. So yun, pag natanggap mo na siya, may everlasting life ka na. Yun ang talagang tinubos ng ating Panginoong Diyos, yung kasalanan natin, na hindi tayo pupunta doon sa impyerno. Kasi impyerno dapat sa lang yon, Satanas, sa devil. Kaysa diablo lang yon dapat. Dahil as we can see in the Bible,
because of his rebellion ni Lucifer doon sa heaven, kaya siya tinapon dito. They are cast away, mga cast away kauban sa inyang mga dark angel na sumanib sa kanya. Yun ang impyerno na yun para sa kanila. Kaya yung si Lucifer, yung Diablo, gusto niya mangdamay. Kaya yun talagang tinitimp niya ang tao gumawa ng masama, di ba? Doon sa Garden sa Eden. So natimp nga, nagkasala nga sila, si Adam and Eve doon, si Adam and Eve. So yun ang kasalanan na yun, pinasa sa atin generation by generation. Kaya tayo ay pupunta doon sa impyerno. So yun ang kabayaran ng ating kasalanan sa mga kinaunahang tao, mga ninuno natin. Kasi pinasa yun dahil galing tayo doon sa kanya, yung pinakaunang tao. So yung tao, create ng Diyos, ginawa ng Diyos, pero ginawa ng tao, was fallen from the Garden of Eden. That's why the Bible says in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya tayo namamatay dito sa katawan na to. Pero kung matanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas sa buhay na ito, mamatay pa rin tayo sa katawan na to, pero hindi na tayo mamamatay doon sa spiritual. Alam mo ba yun? Yung spiritual ang pinaka-worst sa lahat ng kamatayan. Kasi yung when you speak death, it is separation. Halimbawa, namamatay ako, sisiparit yung katawan, yung kaluluwa ko sa katawan ko. Kasi yung katawan, sabi ng Bible, babalik sa alikabok dahil it comes from the dust, so it will return to the dust. So yung kaluluwa, yung tunay na ako, yun ang makaranas ng hukom. Kung hindi ko natanggap si Kristo sa pananampalataya dito sa mundong ito, when the moment I die, I go to hell because hindi ko siya natanggap. Pero kung natanggap ko naman siya, tinanggap ko si Kristo bilang aking tagapagligtas na aking kaluluwa, the moment I die in this world, pupunta ako sa langit. Dahil sabi ng Bible yan doon sa karugtong doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yan, gift na yan ang kaligtasan na sinasabing gift. For by grace I received through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Sabi ng Ephesians 2:8. And doon sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng ating magandang gawa, dahil yung tao wala siyang magandang gawa. Hindi siya perfecto. Yung requirements na yan, magandang gawa natin, hindi aabot sa requirements ng Diyos. O kaya nagpakamatay si Kristo because He is the perfect sacrifice. Hindi siya nagkasala, sabi ng Bible. So He is the perfect sacrifice, acceptable unto God the Father, will pleasing and acceptable sacrifice. Kaya yun, tanggap ng Diyos. Kung tinanggap natin si Kristo, the Bible says meron na tayong everlasting life doon sa kanyang kaharian sa langit. So yun, balik tayo doon sa ating katawan na magkakasakit, dahil gano'n lang talaga yun. Dapat mahalin natin ang katawan natin, kasi pag hindi na natin minahal, baka pauwi na tayo ng Diyos. Problema, pag hindi ka tanggap, hindi mo tinanggap si Kristo. Kaya dapat ngayon sa araw na to, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas sa pananampalataya. Wala nang iba. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong pagdadasal. Nagdadasal ka nga, wala kang relasyon dun sa Panginoon. Alam mo, mayroon Panginoon. Wala namang tao hindi alam na si Jesus Christ nagpakamatay dun sa cross of Calvary. Walang tao na hindi alam. Alam lahat
Pati nga Muslim alam pati po Chinese nga alam Kaya alam lang hanggang alam. They know God intellectually. Hindi nila nakilala ang Diyos in spiritual, na dapat pala nating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas sa pananampalataya. By faith, sabi ng Bible. For by grace I received through faith. Sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Diba? So yan, tanggapin mo na si Kristo. Huwag mo nang dagdagan pa ng magandang gawa. Kasi wala tayong magandang ginagawa. Lahat ng ginawa natin na siyam, nagkamali tayo sa isa. Wala. Sabi ng Bible, we are guilty of all. So yun. Kaya yung pananalig natin doon lang kay Kristo dahil He is the perfect sacrifice, well-pleasing and acceptable unto God. So yun, tanggapin natin si Kristo. Bye-bye.